Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na nagngangalang Chris Montano. Nakatira siya kasama ang kanyang asawa at isang anak na babae na labis niyang minahal. Siya ay isang dating kapitan ng United States Marines na nagretiro 2 taon na ang nakalipas. Noong umagang iyon, ang kanyang asawa, na nagtatrabaho bilang isang ahente ng ari-arian, ay aalis ng lungsod sa loob ng ilang araw. Sa gabi, habang nagluluto si Chris, tinawagan siya ng kanyang asawa. Sinabi ni Chris sa kanya na ilang oras na ang nakalipas, tinawagan siya ng ambasador ng France na humiling sa kanya na sanayin ang Special Forces ng France. Nang marinig iyon, hiniling ng kanyang asawa na huwag niyang tanggapin ang alok hanggang hindi pa siya makauwi. Hindi nagtagal, 2 ahente ng FBI ang bumisita sa bahay. Tinanong ni Chris kung ano ang layunin ng kanilang pagbisita, at sinabi ng dalawa sa kanya na ang kanyang asawa ay hindi isang ahente ng ari-arian kundi isang miyembro ng cartel mula sa Mexico na nagdadala ng droga at nagbebenta ng mga babae. Nang marinig iyon, tiyak na hindi naniwala si Chris dahil siya at ang kanyang asawa ay kasal na sa loob ng 18 taon, at kilalang kilala niya ito. Ipinakita ng dalawa ang lahat ng ebidensya para maniwala si Chris. Kahit ang dalawa ay may ebidensya ng paglipad ng kanyang asawa patungong Mexico. Ilang oras ang lumipas, sinubukan ni Chris na tawagan ang kanyang asawa, ngunit sa kasamaang palad, hindi matawagan ang kanyang telepono. Bigla, tinawagan si Chris ng isang tao na lumabas na miyembro ng Mexican Mafia. Sinabi ng lalaki na tama ang FBI tungkol sa asawa ni Chris, ngunit sa kasamaang palad, ang grupo ng cartel ng kanyang asawa ay kalaban sa negosyo ng lalaki, at siya ay hostage ngayon ng lalaki. Kung gusto ni Chris na iligtas ang kanyang asawa, kailangan niyang pumunta sa kanyang punong tanggapan sa Mexico. Nang marinig ito, nagpasya si Chris na makipaglaro, pero bago iyon, dinala niya ang kanyang anak na babae sa bahay ng kanyang ina. Kinabukasan, nagmaneho si Chris ng mabilis papunta sa punong tanggapan. Pagdating doon, agad siyang bumaba ng kotse at pumasok. Walang paligoy-ligoy, binugbog niya ang mga gwardya roon. Itinutok niya ang kanyang baril sa 2 kusinero na nagluluto. Ang dalawa ay nagmamakaawa, sinasabing nagtatrabaho lamang sila roon at hindi kailanman nakialam sa negosyo ng mafia. Sa wakas, inutusan ni Chris ang mga ito na dalhin siya roon kaagad. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagpatay sa mga gwardya. Pagkatapos ay dumating ang leader ng mafia at sinabi niya na labis siyang natutuwa na makilala si Chris. Ipinaliwanag niya na pakakawalan ng kanyang grupo ang kanyang asawa sa kondisyong kailangan makipagtulungan si Chris sa kanya ng 6 na oras. Nang marinig ito, tumanggi si Chris at nagbanta na papatayin siya, ngunit sumagot ang leader ng mafia na kung mamatay siya, tiyak na magduruse rin ang asawa ni Chris sa parehong kapalaran. Bilang resulta, sumuko si Chris at handang magtrabaho para sa kanya ng 6 na oras. Ipinaliwanag ng leader ng mafia na ang trabaho ni Chris ay tapusin ang 6 na kalaban na mafia boss sa loob ng 6 na oras. Inihanda na niya ang mga kotse at armas na kailangan at ipapadala ang pagkakakilanlan at lokasyon ng mga target sa pamamagitan ng mga mensahe. Nangako siya na kung matatapos ni Chris ang kanyang misyon, palalayain niya ang kanyang asawa. Pumunta si Chris sa garahe upang kunin ang kotse na inihanda, ngunit nang pumasok siya, naroon ang 2 chef na nakita niya kanina na nagtatago. Agad na pinakiusapan ni Chris ang dalawa na umalis pero tumanggi sila at nagmamakaawa na ilabas sila mula roon. Sinabi rin ng dalawa na maaari silang maggabay sa kanya at handa silang dalhin siya kahit saan. Sa huli, pinayagan ni Chris ang dalawa na sumama sa kanya sa biyahe. Sinabi ng dalawa na sila ay magkapatid na naghahanap sa kanilang nawawalang kapatid na babae, kaya't nagbihis sila bilang mga kusinero, ngunit sa kasamaang palad, wala roon ang kanilang kapatid na babae. Nang marinig ito, sinabi ni Chris na umaasa siyang matagpuan nila ang kanilang kapatid na babae. Sa madaling salita, dumating si Chris sa kanyang unang target. Hiniling niya sa dalawa na maghintay sa sasakyan habang siya ay pumunta upang tapusin ang leader ng mafia sa bahay. Pagkatapos ay nilapitan niya ang bahay, at nagkaroon ng palitan ng putok. Matapos tapusin ng ilan sa mga gwardya, humiling si Chris sa isang babaeng gwardya na umalis dahil ayaw niyang pumatay ng babae. Nagpa siya ang babae na umalis nang hindi nakikipaglaban kay Chris. Pagkatapos noon, pinatay ni Chris ang mga gwardya sa loob ng bahay. Nang mahuli niya ang kanyang target, na nagtanong kung si Chris ba ay ipinadala ng kanyang karibal na mafia, dahil alam niyang may gustong kumuha sa kanyang teritoryo. Pero hindi sinagot ni Chris ang tanong.
Inalok ng lalaki si Chris ng malaking halaga ng pera kung hindi niya siya papatayin, ngunit sumagot si Chris na hindi ito tungkol sa pera. Sinubukan ng target na atakihin si Chris, kaya tinapos niya ito. Kumuha rin siya ng litrato ng target upang patunayan na matagumpay niyang naalis ang kanyang unang target. Kasabay nito, ipinadala sa kanya ang isang litrato ng pangalawang target, na nasa isang restaurant. Sa mga sandaling iyon, umalis si Chris sa bahay at pinuntahan niya ang dalawang chef habang dala ang isa sa mga kotse na pagmamay-ari ng kanyang target. Bago umalis, hiniling ni Chris sa dalawa na huwag siyang sundan. Inilipat din niya ang kanyang armas sa kanyang bagong kotse at nagmadaling umalis, iniwan ang dalawa. Pagkatapos dumating si Chris sa isang paradahan, plano niyang tapusin ang kanyang pangalawang target sa pamamagitan ng pagbaril gamit ang sniper mula sa lokasyon na iyon. Pero bigla na lang dumating ang dalawang chef. Noong una, nagalit si Chris dahil ayaw niya ng kasama habang nagsasagawa ng mga misyon, pero sinabi ng dalawa na hinahanap lang nila ang kanilang kapatid, at pareho silang sigurado na isa sa mga target ang kumuha sa kanya. Nang marinig iyon, hindi pa rin nagpakita ng malasakit si Chris dahil napakadelikado ng kanyang misyon, at ayaw niyang may ibang mapatay. Pagkatapos noon, naglakad si Chris patungo sa tuktok ng gusali at tinutok ang kanyang baril sa target, na nasa loob ng restaurant. Habang naghihintay ang target sa kanyang order, bigla siyang binaril, matagumpay na napatay siya ni Chris gamit ang kanyang sniper. Nang malapit nang bumalik si Chris sa parking lot, humingi ang mafia boss ng litrato bilang patunay sa pagpatay ng kanyang target, ngunit ipinaliwanag ni Chris na tinapos niya ang kanyang target mula sa malayo, kaya hindi siya nakakuha ng litrato. Sa kabutihang palad, naniwala ang mafia boss sa kanya, ngunit para sa susunod na target, gusto nila ng ebidensya sa pamamagitan ng isang litrato, at kung hindi ito maibigay, hindi sila magdadalawang isip na saktan ang asawa ni Chris. Nang bumalik si Chris sa paradahan, nilapitan siya ng isang grupo ng mga tao na gustong tapusin siya. Nagawa ni Chris na mapatay ang karamihan sa kanila, ngunit sa kasamaang palad, naubusan siya ng bala. May isa pang kaaway ang natira, na walang iba kundi ang babaeng pinakawalan niya kanina. Ang babae, nang mapagtanto niyang naubusan na ng bala si Chris, ay dahan-dahan na lumapit sa kanya, ngunit bago pa siya makapagpaputok, bigla siyang binaril. Nalaman na ang taong bumaril sa kanya ay isa sa mga chef na patuloy na nagpupumilit na sumama kay Chris. Pagkatapos noon, nakatanggap si Chris ng mensahe mula sa leader ng mafia, si Sanchez, tungkol sa kanyang pangatlong target. Sa wakas, inimbitahan ni Chris ang dalawang chef na sumama sa kanya. Sa gitna ng biyahe, tinawagan si Chris ni Sanchez na nagpapaalala sa kanya na ilang oras na lang ang natitira sa ibinigay niyang oras. Binalaan din niya si Chris na alam niya ang tungkol sa kanyang anak na babae at nagbigay ng pahiwatig na baka may gawin siya rito kung magkamali si Chris. Nang marinig ito, nagalit si Chris at binalaan si Sanchez na papatayin siya kung maglakas loob itong saktan ang kanyang pamilya. Agad na tinawagan ni Chris ang kanyang anak na babae upang matiyak na siya ay ligtas, at sinabi sa kanya na manatili muna sa kanyang lola sa isang motel. Dumating na si Chris at ang dalawang chef malapit sa tirahan ng ikatlong target. Minomonitor nila ang target na may kausap sa likod ng bahay. Inutusan ni Chris ang dalawa na manatili at magbantay habang siya ay pumasok sa lugar. Nang makapasok si Chris, pinatay niya ang ilang mga gwardya nang walang pag-aalinlangan. Tinutukan niya ng baril ang kanyang target. Nang malaman ng target na si Chris ay ipinadala ng isang kalaban, umakyat siya mula sa pool at sinubukang bigyan ng pera si Chris habang lihim na kinuha ang isang baril. Nakaiwas si Chris sa mga bala, at nang maubusan ng bala ang target, lumabas si Chris mula sa pool at binaril siya hanggang mamatay. Pagkatapos, nagpadala siya ng litrato ng target kay Sanchez at humingi ng impormasyon tungkol sa susunod na target. Bumalik si Chris sa dalawang chef at inimbitahan silang magpatuloy sa ika-4 na target. Dumating sina Chris at ang dalawang chef sa lokasyon ng ika-4 na target. Hiniling niya sa dalawang chef na maghintay sa sasakyan at sinabi na kung hindi siya makabalik sa loob ng 30 minuto, dapat silang pumunta para tulungan siya. Sinubukan ni Chris na makapasok sa lugar ngunit pinigilan siya ng 3 babaeng gwardya, na kinailangan niyang patulugin. Samantala, ang ika-4 na target ay nasa loob, naglalaro kasama ang kanyang mga babae. Bigla, sinipa ni Chris ang pinto at itinutok ang kanyang baril sa lalaki. Gayunpaman, ang asawa ng lalaki, na lumabas na isa sa mga babaeng gwardya na pinatulog ni Chris kanina, ay dumating mula sa likuran at itinutok ang baril sa kanya.
Inutusan niya si Chris na ibaba ang kanyang armas, ngunit bigla na lang may isang babae sa silid ang kumuha sa nahulog na baril at pinaputukan ang babaeng gwardya. Ang target ay pinaputukan si Chris, ngunit sa kabutihang palad, hindi nakamamatay ang sugat na natamo ni Chris. Si Chris, sa kanyang galing, ay nagawang patayin ang kanyang target gamit ang kutsilyo na kanyang inihagis. Ang batang babae na tumulong kay Chris ay si Savannah. Inanyayahan niya si Chris na pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan, na isang veterinaryo, para sa medikal na tulong. Samantala, ang dalawang ahente ng FBI na unang bumisita sa bahay ni Chris ay pumunta sa motel upang hanapin ang anak na babae ni Chris. Nalaman na ang mga ahenteng ito ay talagang nagtatrabaho para sa mafia. Pinilit nilang kunin ang anak na babae ni Chris matapos patayin ang kanyang lola. Si Chris at ang mga chef ay nasa bahay ng kaibigan ni Savannah para humingi ng tulong medikal. Kinailangan ni Savannah na pakalmayin ang kanyang kaibigan, dahil akala niya ay mapanganib si Chris. Ipinaliwanag niya na pumunta sila para humingi ng tulong dahil si Chris ay nabaril. Nakatanggap ng paggamot si Chris, at habang binigyan ng kaibigan ni Savannah ng inumin ang dalawang chef, nagulat ang dalawang chef nang makita nila ang kwintas na suot ng kaibigan. Tinanong nila siya kung saan niya nakuha ang kwintas, at ipinaliwanag niya na ito ay regalo mula sa kanyang ina noong siya ay 10 taong gulang. Nang marinig iyon, nagsimulang umiyak ang dalawang chef, napagtanto nilang siya ang nawawala nilang kapatid. Pagkatapos, naghanda si Chris na tapusin ang kanyang misyon. Gusto siyang samahan ng dalawang chef, pero tumanggi si Chris, nauunawaan na natagpuan na nila ang kanilang pangunahing layunin, ang mahanap ang kanilang kapatid. Sa kabila nito, nagpupumilit ang mga chef na tumulong, nais nilang suklian si Chris para sa lahat ng kanyang nagawa. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, ibinigay ng mafia boss ang lokasyon ng ikalimang target, ngunit kulang na ang oras, mayroon na lamang 30 minuto si Chris upang tapusin ang dalawang target. Sa kabutihang palad, sinabi ng mafia na ang ikalima at ika-6 na target ay nasa parehong lokasyon, na nagbigay daan kay Chris na tapusin silang dalawa ng sabay. Ang mga target ay nasa isang junkyard ng mga sasakyan. Sa junkyard, isang matandang lalaki, ang ikalimang target, ang naghihintay sa kanyang kliyente. Nang dumating ang kanyang kliyente, lumalabas na asawa pala ni Chris ang ika-6 na target, si Sarah. Naging malinaw na hindi siya kailanman kinidnap, ang mafia boss ang nagmamanipula kay Chris mula pa noon. Si Sarah, na ang tunay na pangalan ay Jade Labara, ay nagkakaroon ng kasunduan, nagbebenta ng mga babae sa matanda. Sa puntong ito, hindi pa rin makapaniwala si Chris na si Sarah ang kanyang ika-6 na target dahil tinawag siya ng mafia sa ibang pangalan. Dumating sina Chris at ang dalawang chef sa isang sementeryo malapit sa junkyard. Sinabi ni Chris na ang target ay nasa likod ng mga puntod, partikular sa lokasyon ng junkyard. Biglang tinawagan si Chris ng tiwaling ahente ng FBI, na nagsasabi na kinidnap nila ang kanyang anak. Galit na nangako si Chris na kung may mangyaring masama sa kanyang anak, maghihiganti siya ng brutal. Samantala, ang ikalimang target ay nagbigay ng bayad kay Sarah para sa mga babae nang biglang dumating si Chris at nagpapaputok. Nakaiwas si Sarah sa bala, hindi pa rin alam na si Chris ang nagpapaputok sa kanya. Sinundan ni Chris si Sarah hanggang sa magkaharap sila. Hindi makapaniwala si Chris na talagang bahagi si Sarah ng isang cartel, at ganoon din si Sarah, hindi siya makapaniwala na pupunta si Chris sa lugar na ito. Bigla, lumitaw mula sa likuran ng ikalimang target, handang patayin si Chris, ngunit mabilis na binaril siya ni Sarah. Ipinaliwanag ni Sarah kay Chris ang lahat. Ang kanyang tunay na ama ay naging leader ng isang makapangyarihang cartel sa Mexico, ngunit namatay siya 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, pinilit siya ng dalawang ahente ng FBI na maging impormante upang pigilan ang sinuman na buhayin ang imperyo ng krimen ng kanyang ama. Gayunpaman, niloko siya ng mga ahente kalaunan, nakipagsabuatan sa isang karibal na cartel na naghangad na sakupin ang mga operasyon ng kanyang ama. Gusto ni Sarah na tumigil sa pagtatrabaho para sa kanila, ngunit tinatakot siya ng mga ahente sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay ni Chris at ng kanilang anak na nag-iwan sa kanya ng walang pagpipilian. Naging malinaw na lahat ng mga target ni Chris ay mga kandidato na nagnanais na agawin ang cartel ng kanyang ama, kabilang na si Sarah mismo. Sinabi ni Chris kay Sarah na hostage ang kanilang anak at ang tanging paraan para matiyak ang kanyang kaligtasan ay ang alisin si Sarah. Nakakalungkot, nakiusap si Sarah kay Chris na tapusin na ang kanyang buhay.
Matapos ang mahaba at masakit na sandali, binaril ni Chris ang kanyang asawa. Kinunan niya ng litrato si Sarah at ang ikalimang target bilang ebidensya, na tapos na ang kanyang misyon. Pagbalik niya sa dalawang chef, nagkunwari si Chris na tapos na ang kanyang misyon at sinabi sa kanila na umalis. Ang mga chef na nauunawaan ang bigat ng sitwasyon, ay nagpaalam. Hindi nagtagal, hinarap ni Chris ang mafia boss, hinihiling na palayain ang kanyang anak na babae. Sa wakas ay pinalaya siya, ngunit tinukso siya ng mga tiwaling ahente ng FBI, pinapaalala sa kanya na parehong nawala ang kanyang asawa at ina sa parehong araw. Nabigla at nagalit, sinubukan ni Chris na atakihin sila, ngunit pinigilan siya ng mga ito, alam nilang magiging banta si Chris kung bubuhayin nila. Habang tinutukan ng mafia boss ng baril si Chris, biglang lumitaw si Sarah, na inihayag na buhay pa. Bago siya barilin ni Chris, lihim na binigyan ni Chris si Sarah ng bulletproof vest, na nagligtas sa kanyang buhay. Na-corner siya ng mafia boss, tila natatalo na si Chris hanggang sa may nagpaputok ng baril, tinamaan si Sanchez, ang leader ng mafia. Ang nagpapaputok ay isa sa mga chef na sumunod kay Chris, na tumangging iwanan siya. Sa kasunod na kaguluhan, tumakas ang mafia patungo sa isang helicopter at tumakas mula sa lugar. Samantala, pinabagsak ni Sarah ang babaeng ahente ng FBI kasama ang ilang mga tauhan ni Sanchez. Si Chris na desperado na sinusubukang pakalmeyin ang kanyang takot na anak na babae, ay nahuli sa hindi inaasahang pagkakataon at nabaril ng tiwaling ahente ng FBI. Nakatagilid at nahaharap sa tiyak na kamatayan, tumingin si Chris pataas at nakita si Sarah na lumitaw. Gayunpaman, naubusan siya ng bala. Ang ahente ng FBI, naramdam ang tagumpay, itinutok ang kanyang baril kay Sarah, ngunit matapang na ibinigay ng anak ni Chris ang armas sa kanyang ama. Kinuha ni Chris ang pagkakataon, binaril ang ahente at sa wakas ay tinapos ang banta. 3 buwan ang lumipas sa isang mataong pagdiriwang ng Chinese New Year, si Sanchez, na nakaligtas sa nakaraang engkwentro, ay nagmamaneho sa gitna ng kasiyahan. Bigla, may isang motorsiklo na huminto sa tabi ng kanyang kotse. Sa isang mabilis at nakamamatay na galaw, sinaksak ng sakay ng motorsiklo si Sanchez sa leeg, na ipinahayag na ang biker ay si Chris. Ang sakay niya ay si Sarah, ang kanyang kasama sa huling akto ng paghihiganti. Hindi nakita ng mga tao ang pangyayari, dahil ang eksena ay itinago ng dalawang chef, na naruroon din at sinadyang harangan ang tanawin, na nagbigay daan kay Chris at Sarah na makatakas ng hindi napapansin. Sa wakas nang matanggal na ang banta, malaya nang makapagsimula ng bagong kabanata sina Chris, Sarah, at ang kanilang anak, mas matibay ang kanilang samahan matapos nilang malampasan ang mga nakamamatay na pagsubok ng magkasama. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.